Hello guys, good morning. Alam nyo, gusto ko lang i-share ito sa inyo. Nawiwindang kasi ako sa mga mini-message ng mga mahal nating mga magulang kabayan. Okay, matagal na akong gumawa ng vlog na yon. I think last week ng June. Okay, nag-upload ako sa yung regarding sa ina, regarding sa magulang. Alam nyo kabayan, tons of messages na galing sa mga magulang ang nabasa ko ngayon kabayan. Ayan ang daming mga message talaga. Alam nyo ba ang mga mini-message sa akin kabayan? Ito yung mga mini-message sa akin. Pakiusap po sa mga anak po dyan. Ugaliin po natin na bigyan ng respeto, paggalang, pagmamalaki sa ating mga magulang. Alam nyo kung bakit? May nag-message sa akin, ito masakit na ramdam ko ang kabayan, kasi ako galing din sa mahirap na pamilya. Okay, mahirap din ang pamilya ko. Okay, and proudly say na ang mga magulang ko hindi po nakapagtapos kabayan, kaya pinilit po nila na kami ay makapagtapos bilang isang, iyon daw ang ipapamana nila sa aming mga anak, ang aming pinag-aralan, which is totoo at nagagamit namin ngayon. Ang mga message po sa akin, isa ito na talagang nagano sa akin na, "Sir, alam mo ba, ang haba-haba, alam mo ba?" Tsaka ayokong tumatawag siya, pero ayoko sagutin kasi alam ko talaga na iiyak sa akin yan kabayan. Kung hindi, nagbalikan ka na lang kami ng message. Sabi niya gusto ko lang ilabas ang ng loob ko, sir. So far naman, nung pagkatapos ko siyang na-message, mga ganyan, gumaan yung pakiramdam niya. Ito ang masakit sa isang magulang kabayan. Oo, naiintindihan natin na may mga magulang tayo na hindi nakapag-aral. Ito na naman tayo. Yung sinasabi ng magulang na ito, yung nanay na ito, "Sir, bakit ganun? Yung anak ko, ikinakahiya ako. Dahil nga daw wala akong pinag-aralan." Okay? Laging sinasabi sa akin, "Bakit? Sino ba ang nakapag-aral? Ako ang nakatapos, ikaw hindi ka nakatapos. Kaya ako ang may alam." Sino ka bang anak ka na sasabihin mo yung magulang mo ng ganyan? Hindi ka nakapagtapos kung hindi dahil sa magulang mo. Tandaan mo yan, ha? Masakit kabayan, sa totoo lang, na marami ang nagsasabi ng magulang na ikinakahiya sila dahil isa lang silang mahirap. Isa lang silang isa lang silang magsasaka, kaya ayaw daw. Okay, minsan ihaharap sa barkada, hindi daw pinapalabas yan sa bahay. Alam mo yon, pag sinasabi saan ka pupunta, sinasabihan lang daw ng kanyang magulang na mag-ingat ka dahil gabi na. Tapos sinasabihan pa siya na wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Di naman pera mo ang ginagamit ko. Sasabihan mo yung magulang mo ng ganyan. Kahit na napakataas ng antas ng natapos mo sa pag-aaral, kung ganyan ang ugali mo sa magulang mo, hindi mo nirerespeto, hindi mo ginagalang, hindi mo binibigyan ng karangalan ang kanilang sakripisyo, huwag kang umasta na ikaw ang may mataas na pinag-aralan. Sinasabihan mo sila na mababa lang ang kanilang pinag-aralan. Ikaw ang nagmumukhang walang pinag-aralan dyan sa asta mong pag-uugaling yan. Marami pagkabayan. Sa totoo lang, marami ang nag-message sa akin, "Sir, bakit ganun? 5 ang anak ko. Lahat naman sila profesyon. Pero bihira sa isang buwan nila ako binibisita. Ang lagi kong kasama dito, yung kasambahay. Parang siya na rin ang nagiging anak ko dito sa bahay. Siya ang nag-aalaga sa akin. Kapag tinatanong ko yung mga anak ko, lagi silang busy." Which is nakikita ko naman sila na lagi silang may outing, may ina-attendan na ganito. Buti pa sila nakaka-attend, pero yung magulang nila hindi nila nabibisita. Ito yung mga message ng mga magulang sa akin kabayan.
Okay, hindi po ko nangingialam, okay? Hindi po ko nangingialam sa pamilya ng may pamilya. Pero gusto ko lang ipaabot sa inyo ito na lahat ng mga manonood, kabayan, mahalin po natin ang ating mga magulang hanggat sila ay buhay pa. Iparamdam po natin sa kanila na mahal natin sila. Okay? Hindi porket kayo'y nakatapos na, nagkaroon na ng magandang trabaho at magandang buhay, na isinasantabi nyo na yung mga sakripisyo, paghihirap ng mga magulang natin para tayo matuntong o nakarating sa ganyang pwesto sa buhay. Kasi sa totoo lang kabayan, parang ako yung nabibigatan sa kalooban ng mga pinaparating sa akin ng mga magulang talaga. Maraming kwento na hindi ko inaasahan na nangyayari po pala. Isipin nyo ito ha, may isang magulang na nag-message sa akin, "Sir, alam mo ba, hindi ako pinadalo ng aking anak sa graduation niya dahil nahihiya siya. Dahil pangit daw ang isusuot kong damit. Baka sasabihin lang daw na bakit iyan pala ang magulang mo, mahirap lang pala kayo, ganyan-ganyan." Kabayan, kung ikaw nanonood ngayon sa magulang mo na ginawa mo ng ganyan, ako proud na proud akong iakyat ang magulang ko sa entablado na siya ang nakapagtapos sa pag-aaral. Siya ang nagbigay ng sustento para makatapos ako sa pag-aaral na yan, kabayan. Tapos gaganyonin mo lang. Ako mas proud na proud ako sa kanya mga status ng pamumuhay, ka ba? Oo, huwag niyong ikahiya. Ano man ang estado ng ating mga magulang. Mingipin man yan o wala, gusot-gusot man ang damit niyan, sige. Pakitin niyo sa entablado, walang problema yan. Huwag kayong makinig sa sinasabi ng ibang tao. Ang importante, masaya ka. Na iparamdam mo sa kanila, kabayan, ha? Na mahal mo sila. Ayoko sanang i-vlog ito, kabayan, kasi sasaktan ako. Sasaktan talaga ako sa mga mini-message nila. Sabi ko nga, ako'y nagdadala ng mga nararamdaman ng mga magulang na to. Ako nagpapakalma sa kanila. Sa totoo lang, nagiginawaan sila sa mga sinasabi ko. How I wish na mabisita ko tong mga to. Marami pang nagsasabi dyan, sa totoo lang. Sir, alam mo ba, sa totoo lang, mas gusto ko na lang pumanaw sa mundo na ito para magkasama-sama yung mga anak ko. Kahit sila nagkawatak-watak. Hindi ako mabisita talaga, sabi ng mga magulang na to. Karamihan, bakit kayo ganyan? Ha? Bakit kayo ganyan sa magulang nyo? Hindi ko ginawa tong video na to para magmakaawa sa inyo, mga anak. Pakiusap. Mahalin nyo naman, ipakita nyo naman yung pagmamahal sa inyong mga magulang, ha? Inuulit ko, sa anong estado ng magulang nyo. Magulang nyo pa rin yan. Hindi ba kayo na hihiya dyan? Sila ang nagdala, nanay mo ang nagdala sa'yo ng 9 na buwan dyan sa loob ng tiyan niya. Hindi madali yan, kabayan. Pinag-aral ka ng maayos. Yung nagsabi sa akin na ayaw niya dalhin ang magulang niya sa loob ng entablado, nasa prestigious daw na school. Be proud pa sana, okay? Kahit na nasa pinakauna o pinakamataas kang eskwelahan dyan sa Pilipinas, kabayan, maging proud ka kung sino man yung magulang mo. Kahit yan isang janitor, kahit yan isang magsasaka, kahit yan ay isang security guard, kabayan. Matuto kang rumispeto at magbigay ng karangalan sa magulang mo. Hindi yung ganyan na ikinakahiya mo. Pupunta kayo ng mall, ang layo-layo ng magulang mo sa'yo. Para lang hindi mo para masabi ng ibang tao na hindi mo yan magulang. Ano ka ba namang bata ka? Meron din nagsabi, magulang, okay? Galing sa probinsya ang magulang mo, kinuha mo yan sa Manila sa syudad. Pero ginawa mong alipin. Ha? Yung nanay nagsusumbong sa akin, "Sir, gusto ko nang bumalik sa probinsya. Pero hindi ko magawa dahil nga naawa ko sa apo ko, pero yung anak ko hindi ko kaya ang ugali. Pinalaki ko sila ng maayos, pero bakit ganyan sila? Dahil ba sa impluwensya ng kanyang asawa? Eto din,
Ang masasabi ko, huwag kayong magbago sa asawa nyo. Hindi porket sinasabi ng asawa nyo na ganito ganyan, huwag nyong pakinggan, lalo na't kung yan ang nagluwal sa'yo. Okay, mahiya kayo sa tulog. Akala nyo nahihirapan din ako na makatanggap lahat ng message ng mga magulang nyo dyan. Ngayon sinabihan ko kung yan, yung nanay na gustong umuwi sa probinsya, kung yan na nararapat sa'yo, yan ang magbibigay sa'yo ng kaligayahan. Umuwi ka sa probinsya na iniwan yung bahay at mga ari-arian doon. Iniisip mo yung anak mo, nagtatrabaho, laging gabi-gabi umuwi ng late. Pinapagalitan pag daw siya ng anak niya kung bakit lagi kang late na umuwi, may pamilya ka. Yung anak pa daw ang may ganang magalit sa kanya. Isipin mo yan. Yung kabastusan ng anak niya, ganyan. Mariosep. Actually, matagal ko nang vinlog yan. Ayoko na sanang kaso lang, everyday nakaka-receive ako ng message regarding sa magulang na masakit ang kalooban ka ba? Marami palang mga magulang dyan na alam mo yun, may dinadamdam. Kabayan, sa tulang isa lang akong instrumento dito sa mundong ibabaw na nakapagbibigay din ng mga ganyan na nakakagaan ng ng puso nila, nakakagaan ng pakiramdam nila. Yung iba, pinipilit ko talagang tawagan. Sabi ko, pumunta ka sa isang kwarto. Doon ka tumawag. At doon kita kausapin. Hindi po ako nangingialam, sa mga buhay nyo. Pero naawa ko sa lalo na yung mga nanay nyo dyan. Okay. Alagaan nyo sila. Huwag nyo. Usapang pagkain pa. May mga anak na pinagdadamutan ng magulang sa pagkain. Pero pagdating sa asawa at iba, barkada, galante kayo. Pero sa pagdating ng pagkain ng magulang nyo, asang kayo? Sa totoo lang, ang mga magulang natin, nag-iisa lang yan. Yung barkada mo, marami. Kaya wag mong masyadong pahalagahan yung mga barkada mo. Pahalagahan mo yung magulang mo hanggat nabubuhay pa sila. Okay? Kasi ako yung nagdadala ngayon, kabayan. Sa totoo lang, nasasaktan ako. Ito na lang yung pinaka-final ko dito. Diba nung bata tayo? Okay. Kung makasabit tayo, kung makaano tayo sa ating magulang, sa ating nanay at tatay dyan, na sinasabi, mama ako, mama ako, mama ako, mama ako. Pero bakit nung kalaunan na sila yung tumanda na, bakit nag-iba ang pangyayari na parang ikaw na muna kay mama, ikaw na muna kay papa, busy kasi ako pinagpapasahan. Reality talks lang tayo, kabayan. Pinagpapasahan ng magulang. Hindi po ba kasi laging busy sa trabaho? Pwede ba nating ibalik kung anong kinaugalian ng natin nung bata tayo? Na akuin natin at huwag nating pagpapasahan ng ating mga magulang. Okay, reality yan.